Nabanggit mo na ang deepfake, yan yung isa sa mga kailangan natin pag-usapan. Malaman ng ating mga taga-subaybay, come May, ay magkakaroon na ng eleksyon, may BSKE pa sa December. So, 3 eleksyon tayo this year. At ang isang pinabantayan ngayon ng Commission on Elections at yung ibang mga yung mga election watchdogs ay yung maling paggamit ng AI, ng artificial intelligence, election-related. So ikaw nga ang magbigay ng umpisahan mo na yung treatise on the use of the AI in the upcoming elections. Dr. Guito. Well, of course, deepfake yung parang pinaka naririnig ko na concern galing from COMELEC, may mga nagsalita from COMELEC na. Pero ang bottom line yan, not just deepfake, ano yung proper use and ano yung improper use. Ang masasabi ko, yung improper use lagi when it comes to spreading misinformation and fake information. So yun yung pinaka bottom line, not the AI. The AI is just a tool. If you use AI to spread misinformation, then mali yung paggamit mo ng AI. Or hindi naman sa mali, but it's unethical. Kumbaga, andun yun sa you're crossing the boundaries of ethics. Pero if you're using it to, kunyari, get information, to generate information, kunyari, iba, pag cascade nila ng messaging nila using AI, okay lang naman yan. Kunyari, meron kang messaging, isa-spread mo, gusto mo mabasa ng mga maraming tao, ganon. You're using AI to rewrite some of your speeches, okay lang naman yan. So, that's, kasi wala ka naman misinformation na sinespread or hindi ka na gumagawa ng fake na information. Pero kung panira yung ginagawa natin, kaya deepfake, gumawa ka ng deepfake ng isang kandidato na fake naman, at may sinabi siya na something na in-alter mo. Yes, in-alter. Voice cloning. Yes. So yun, that's nasa unethical use na yun. So pero yung kumbaga, ang ethics or non-ethical use ay connected doon sa kung ano yung motivation natin for that announcement. Dr. Guido, nung 2016, that was our presidential elections year also, no? Nauso nung time na yung mga troll farms, di ba? Talagang, wow, rabid talaga. Pag, kunyari, sabihin mo, makaleni ka, nako, susugurin ka ng mga DDS, mga whatever. Ngayon po sa 2025 at saka sa susunod na presidential 2028, ano po yung nakikita nating uso? Yung troll farms, medyo tumahimik na hindi na yata sila kasing popular nung dati. What has taken over? Itong mga deepfakes ba? Yung pag-alter ng audio, di ba? Yung voice, tapos yung video din. Ewan ko, na-photoshop. Hindi na Photoshop ngayon, grabe na yung AI. Ayun na nga, that's why nakita mo yung series na sila Barack Obama nagtitinda ng sagot gulaman sa Quiapo, mga ganun talagang, akala mo talagang sila. So ano po yung ngayon yung mga bagong uso po pagdating po sa artificial intelligence na i-connect po natin sa eleksyon para po medyo alam po namin kung anong hahanapin po namin? Well, tama si Pat, no? Yung Photoshop, pasay na yan. Hindi na yan gano'n I mean, anybody can use Photoshop. Pero ngayon yung digital technology na ginagawa nila for the deepfakes. May naman yan, may creative use din naman yan. Kasi yung iba gumagawa ng, ginagamit nila yan for effects sa mga movies, pampabata, nagpipilter, to generate, yun nga, parang clones. So, these have good uses, pero yun nga, sinabi nga nila, even an individual na nasa bahay using a personal computer, kaya niya nang gumawa ng deepfake na comparable sa ginagamit ng effects ng Hollywood, yung mga studio effects nila na mga pamemeke. So obviously that's one thing to watch out for. And yun nga, yung pag-cascade ng misinformation, kahit na walang video, that's something else to look out for. Yung mga troll farms, actually meron pa rin naman, nakikita ko pa rin naman. Pero not as rampant na. Not as rampant siguro for now, pero pwedeng mag-pick up din yan. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.